Tapos ganito po guys ang nangyayari tuwing umaga. Good morning guys. Time check, 6:12. Ayan na, 6:12 tayo. So, ako guys, konting warm up exercise. Tapos, ngayon lutuan ko muna si Buwa ng oatmeal. Okay guys, baba muna tayo. Guys, hindi ko alam kung kagabi ay umulan. Kasi grabe yung kidlat. So, ay parang umulan nga guys. Tingnan natin. Si Buwa ang aga niyang bumaba kasi nga sa taas siya natutulog. Umulan nga guys. Ayan. Ganda ng aming kapaligiran. Alam niyo yung lamig na hindi naman ganun kalamig. Ayan. So, gawan ko muna si Buwa ng oatmeal. Kasi, sana yan siya. Ano yan siya, guys? Teka lang, may sasabihin ako sa inyo. Sinilip ko siya. Nagmo-mobile siya. Tapos may nilagay niya na yung mobile niya. Sabi niyo, nag-iisip talaga siya, guys. Mamaya may sasabihin ako sa inyo, ha? At mag-exercise ako after nito. Pakuluan ko muna ito. Kagabi guys, kinausap ko na yung kuya na ang sabi ko, dadali namin yan siya sa psychiatrist. Kasi sabi ko baka yan talaga ang kailangan niya. Hindi yung cardiologist ang makakagamot dyan o iba pang mga doktor. Sabi ko kasi wala man, okay man lahat-lahat. Sabi niya, ganun din dito sa Amerika, wala sila may makita. Tapos, sabi sa akin ng kuya, actually may schedule yan siya for psychiatrist. Kaso lang, mamadali siyang umuwi dyan. So, hindi na matuloy. So, sabi niya, I guess also, ganun din ang sabi ko before, nadali namin. Tapos, pinaschedule na nila. Kaso lang talagang nagmamadali siyang umuwi ng Nepal. So, tapos, ano pa ba ang sasabihin ko? Sabi ko kasi, di ba natutulog na siya sa amin sa itaas? Hindi ko in-expect na ang pagtulog niya sa itaas is magiging worse na naramdaman niya. Bakit ko nasabi? Maghinahinay lang ako guys. Bakit ko nasabi? Kasi nung natulog na siya, kagabi mga 4 nights na, pati kami hindi na makatulog ng maayos. Kasi, nang gigising siya, means, hindi siya kagaya ng before guys, na halos hindi siya makaakyat sa amin sa taas. Hindi talaga. Tapos para siyang bata. Pag sinasabihan mo na, wag ganyan, wag ganito. Okay, ganun siya. So sabi ko, napaisip ako na baka hindi ito aware sa mga ginagawa niya, or baka may something na talaga si Buwa na siya mismo nakakalimutan na niya anong ginagawa niya, yung ganun. Kasi diba meron na siya before na hindi na nga niya nakikilala mga anak niya. So, baka nandun na siya sa stage na gano'n. So, kaya palawakin ko na lang yung pag-iisip ko. Kakain din ako ng oatmeal, guys. Pakuluan ko lang itong gatas, no? Tapos gawan ko na siya ng oatmeal. Yung sinasabi ko sa inyo na nagigising na siya sa amin, bigla-bigla na lang siya pumapasok sa kwarto namin. Hindi siya yan ganyan before, guys. At saka para na siyang himatayin. Diba kagagaling lang namin sa doktor? Akala ko okay na siya ng time na yun. Kasi okay naman siya, guys. Yun nga sabi ko sa inyo, may time na okay siya. Bigla na lang siya, guys, papasok sa kwarto na parang, alam mo yung grabe na yung nangyayari sa kanya. Tapos, pag kinapa ko naman siya, okay naman. Parang okay lang talaga yung temperature niya or ano. Pero according sa kanya, grabe daw yung pawis niya. Wala naman siya pawis. Tapos, kung ano-ano.
ano talaga siya guys dito talaga. Grabe talaga mag-isip. Hindi niya na narireklamo yung dito niya, hindi na. Iba na naman. Ganito na naman lagi. Tapos, sa unang gabi niya natulog si Tas, ganun din. Hinahayaan ko lang si Deepak magising, pero nagigising din ako. Pangalawang tulog niya, ganun din. So, pati kami, hindi na rin makakatulog ng maayos. Kaya nga nung time na sabi niya, kay Yuhan siya matutulog ng kwarto, napaisip ako na si Yuhan may pasok sa school. So, baka madidisturbo din yung bata. Kaya sabi ni Deepak, doon na lang siya sa kabilang kwarto matutulog. Kasi nga, naisip din daw ni Deepak na gano'n. So, hindi nga kami nagkamali. So, ayun naman, kagabi naman, yun naman ulit. And, pinagsabihan ko siya na huwag ka masyadong mag-isip. Sinabihan ka na at chinek ka na. Hindi niya na iniisip, wala na to. Hindi na daw. Dito na naman daw. At saka dito na naman daw. Kagabi nag-decide na ako na kausapin na namin yung kuya at ako. Baka may something na talaga siya na hindi siya aware at kami din. Sabi niya, same thing na ginagawa niya rin na nandito siya. Sabi ng kuya. So, mas okay na yung yan. Kaya mamaya, si Deepak pakatawagan niya yung pinsan niya na matay ng asawa. Kasi nga guys, nagpa-check din yun sa psychiatrist kasi naging alcoholic yun guys. So, simula nung nagpa-check siya, 6 years na siyang hindi umiinom ng alak at may gamot siyang iniinom, may gamot siyang tinitik para makontrol niya yung sarili niya kasi alcoholic yun guys. So ngayon okay na siya at hindi na daw siya talaga babalik sa alcohol. Puluan ko lang to at bigyan ko si Buwa. Tapos ganito pa guys ang nangyayari tuwing umaga is nagugulat din ako na alam niyo yung parang pinapabayaan siya. Maaga pa siya guys, diba? Natutulog siya sa amin. Tapos, maaga pa lang, pasok na naman siya sa kwarto namin. Ay, sabi ko, ano na naman nangyayari sa'yo? Na alam niyo yung parang talagang nawawala na talaga siya ng buhay. Sabi niya, gutom na ako. Ha? Sabi ko, alam niyo guys, hindi yan siya ganyan before. Pag umaga, kung gutom siya, kakain niya siya prutas. Hindi siya yan ganyan guys. At hindi naman yan sila sanay sa pag-breakfast. Pero siya, kung kakain siya sa umaga, kain lang yan siya guys. Hindi yan siya napapasok sa kwarto namin. Pero simula nung umuwi yan siya. At simula nung natulog siya sa taas, naging worse guys. Sabi ko nga kay Deepak, ngayon okay siya. Naku, ewan ko na lang mamaya ano kaya. Ano na naman kaya. Nung pumunta kami sa doktor, diba? Okay siya, diba? After namin pumunta. Diyos ko, hindi nga ako nagkamali. After ilang oras lang, lumala na naman. Kaya sabi ko, tapos ngayon, tutuan ko siya ng maaga kasi ba't ako parang natutruma, nadadagdag sa mga katrumahan ko na papasok siya sa kwarto at magsasabi na, Mila, Deepak, para na siyang, alam mo yung bigla na kakalabog yung pintuan namin. Tapos sa itaas at sa kwarto namin, nabigla na lang siya papasok talaga. Yung kwarto namin wala pa namang sira ang doorknob. Wala, hindi pa naman malak. Kaya, iba-iba siya guys, iba. Hindi talaga makakagamot ang cardiologist sa kanya. Kung hindi, ang pag-iisip ang gagamutin. Okay? I think yan ang kailangan niya, sabi ko sa kuya. At sabi naman ng kuya, I think yan yung pinaka-the best na pupuntahan niya at doon siya para mabigyan siya ng pampakalma. Sabi ko, yes, yan ang kailangan niya para ikalma ba talaga siya ang pag-iisip niya.
Kasi walang may makakagamot dyan. Sabi ko na ibang tagagamot, kung di ang gamot ng pag-iisip. So, minsan kasi parang yung pamilya in denial pa, nadalhin sa ganyan. Diba? Ganun naman talaga minsan. Tapos, ayun, mabuti na lang at naglakas loob ako kausapin ng kuya para kausapin si Deepak. Kasi si Deepak parang nafe-feel ko in denial talaga siya na dalhin yung tatay niya sa ganyan. So, kahit saan nilang dalhin na doktor, walang may makikita. Imagine nyo, Amerikana yan. Wala silang may makita. Normal lahat. Tapos, ayun. Inappoint nila sa pag-iisip pero kasi nagmamadali talaga siya. Yun nga din sabi ng kuya na nag-iisip siya na ang doktor dyan at taga dyan ang makakagamot sa kanya at hindi yung taga dito ng doktor. Yun nga. So, ito guys, tingnan nyo, napakwento na naman ako sa inyo. Mag-warm up lang ako saglit after nito. At bigyan ko lang siya kasi baka biglang bumulaga na naman sa pintuan. At tuwad na naman siya sa amin. Na akala mo anong nangyayari sa kanya. Kaya bigyan ko na lang siya. Ayoko rin magsalita guys ng kung ano-ano kasi hindi ko rin alam kung ano ang pag-iisip na naramdaman niya talaga. At kasi ang alam ko hindi naman yan siya ganyan. Baka talaga kailangan na namin siyang patingnan sa tamang doktor na sa pag-iisip ba. Kasi kahit doon sa Amerika pag pina-check up lahat na guys, wala silang may makita. Gusto niya lang daw talaga lagi dalhin siya sa hospital, sabi ng kuya. Kahit wala kang may makita, gusto niya lagi siya dadalhin. Nagluluto ako ng oatmeal, nagpakulo ako ng gatas kasi alam niyo ba, nung una sabi niya, di ba nilalagyan ko tong oatmeal ng gatas? Sabi niya, wag ko daw lagyan ng gatas kasi hindi daw maganda. Baka daw doon daw na ano yung kanyang sikmura. Ngayon hindi ko na siya nilalagyan ng gatas. Kahapon sabi niya, kaya Deepak lagyan ko daw ng gatas. Sabi ko, sana ako kukuha ng ganitong oras ng gatas. Di ba? Paano ko naman lalagyan ng gatas yan? At wag ko daw lagyan ng asukal. Ang ilalagay ko daw na asukal ganito. Sakar ang tawag dito. Ano bang tawag sa atin nito? Konti lang daw. So ngayon, ayan, nagpabili ako ng gatas bumili ako kahapon ng gatas. At lagyan ko nito. Sakar yan. Konti. At gatas. Hindi mo talaga alam guys anong kanyang mga gusto o pag-iisip, kaya ayoko munang magsalita ng kung ano about sa kanya kasi naawa din ako sa binan ko. Kasi guys, iba na talaga siya guys na ngayon okay, maya minutes lang o after 1 hour iba na. Tapos, kahapon, diba, umaga, pumasok siya sa kwarto namin, no? Nagulat din ako. Alam niyo yung 2 times, mga 11:30 tapos 2:30? Para kaming nabulabog ni Deepak ba? Nakakala namin nagpapanik din kami, nag-worry. Tapos, umaga na naman, aga pa, pasok na naman siya sa kwarto. Na, ay, ganun. Siyempre kayo na na naman yung nadidisturbo na naman yung ano ba nangyayari dito, sabi ko. Ayun. Sabi niya, gusto ko yung mainit na pagkain. Ganun siya. Sabi ko, ano ba ito?
Tapos sabi ko, relax, relax. Sabi ko, tapos nung binigyan ko na ng pagkain, nung after ko na magluto, ng tanghalian, babe, sabi ko, kain na tayo. Nahanda ko na. Sabi niya, hindi muna ako kakain kasi grabe yung kain ko ng oatmeal. Sabi ko kay Deepak, sabihin mo sa kanya, may gagawin din ako. Sabi ko, hindi lang yung kung kailan yung gusto niya, sabi ko. Kasi alam niyo guys, para bang hindi ko rin siya maintindihan ba. Kung ano ba talagang gusto nito, ano ba, kung hindi mo rin bibigyan ng pagkain sa ganitong oras, para na siyang mahihimatay pasok sa amin. Kaya nga sabi ko, pacheck na talaga to, iba na talaga tong kanyang, hindi yan ganyan guys. Hindi yan siya ganyan. Ngayon parang lumala. Kain ako konting oats at mag-exercise konti. Si Yuhan, gabi na rin siya natulog dahil nag-aaral pa yung bata. Gabi na umuwi, kain, konting gitara, tapos nag-review siya. So, ayun guys, sandali muna at bigyan ko sa